Mga ka-crypto, mga kahudal at mga kasana all, kumusta na po ang mga portfolio ninyo? Pula pa rin ba o parang sili sa anghang? Nitong mga nakarang buwan, halos mabali na ang liig natin sa kakacheck ng presyo ni XRP. Maraming nagsasabi na wala na yan, patay na yan, mas buhay pa ang pag-asa mong balikan ka ng ex mo kaysa umangat sa XRP. Pero teka lang, habang tayo rito sa Pilipinas ay nag-aaway-away sa Facebook groups at nagtatanong kung patay na nga ba sa XRP, alam nyo ba kung anong ginagawa ng mga bilyonaryo sa Wall Street? Habang tayo ay kumakain ng Lucky Me, sila tahimik na nilalamon ang supply ni XRP. Sa video na ito ay ibubunyag natin ang The Great Wall Street Realignment. Hindi ito chismis ni Marites. Ito ay base sa mga official filings at saka balance sheets. Kaya kung balak mong ibenta ang XRP mo para pambili ng iPhone 17, panoorin mo muna ito. Baka imbis na iPhone, buong Apple Store na ang mabili mo sa hinaharap. Kaya let's go! Ngayon ay bakit nga ba maraming nagsasabi na XRP is dead? Kasi raw, stablecoin daw ang kanyang galaw. Yung tipong nag-all-time high na ang Bitcoin, yung XRP, parang pagong na may rayuma, ayaw gumalaw. Pero eto ang lesson sa Finance 101 na hindi po itinuro sa school. Ang smart money, hindi po maingay. Ang latang walang laman, maingay. Pero ang vault na puno ng ginto, tahimik lang yan, parang utot sa simbahan. Pero ayon po kay ex-finance bull dito, habang tayo ay busy sa debate, ang mga korporasyon ay busy sa pag-integrate kay XRP sa kanilang treasury strategies. Ibig sabihin, hindi sila nagtitrade lamang. Hindi sila yung buy now, sell after 5 minutes pag tumaas ng piso. Ibinabaon nila ito sa kanilang kumpanya para sa pangmatagalang liquidity. Parang pagpapakasal, commitment ito, hindi fling lang. Sino-sino nga ba ang mga big fish na ito? Kilalanin natin ang mga bago nating lodi. Una sa listahan at ito ang pinakamalaki ay ang Evernorth na gumagamit ng ticker na XRPN. Mga ka-crypto, hindi lamang po barya ang kanilang itinaya. Nag-commit po sila ng mahigit $1 billion sa XRP Treasury Strategy sa pamamagitan ng isang SPAC merger. $1 bilyong. Kung gagawin nating piso yan, baka malunod na ang buong barangay ninyo sa barya. At hindi lamang po plano yan. Ayon po sa public records, nakalikom na sila ng kapital at nagsimula na silang mag-deploy. Sila na ang may hawak ng corona bilang largest XRP treasury commitment sa kasaysayan.
Akala nyo ba bangko lang ang gumagamit? Dito ninyo makikita na ang utility na XRP ay parang Vicks Vaporub. Kahit saan, pwede. Nandito naman ang Vivo Power na isang sustainable energy firm. Nag-commit po sila ng $100 million. Gusto nila ng malinis na energy at malinis na settlement. Ang sunod ay ang Wellgestics na healthcare logistics. Ang sa kanila naman ay $50 million. Kasi naman sa logistics, kailangan mo ng mabilis na bayaran. Hindi pwedeng pending ang bayad habang ang gamot ay nabubulok na sa warehouse. At nandito naman ang Nature's Miracle. Kahit agriculture tech, pumasok na rin. Meron silang $20 million. Ang mga pananim, kailangan ng tubig. Ang negosyo, kailangan ng liquidity. Naaalala nyo ba si Michael Saylor ng MicroStrategy? Tinawanan siya noong una nung binili niya lahat ng Bitcoin. Ngayon, siya na ang pinakahenyo sa mata ng Wall Street. Ang ginagawa ngayon ng mga kumpanyang nabanggit ko ay ang institutional playbook na ginamit kay Bitcoin. Pero ang kanilang bala ngayon ay si XRP. Bakit si XRP? Meron pong tatlong dahilan. Una ay ang deep liquidity. Hindi ka mahihirapang bumili o magbenta kahit bilyon-bilyon pa yan. Pangalawa ay ang rapid settlement. 3 to 5 seconds tapos ang usapan. Mas mabilis pa sa pag-seen ng crush mo sa chat mo. At ang pangatlo ay ang regulatory clarity. Tapos na ang laban sa SEC. Legal na si XRP. Wala nang kaba factor ang mga big boss sa Wall Street. Sa huli, ang tanong ay hindi kung patay na si XRP. Ang tunay na tanong ay nasaan ka noong ang mga institution ay tahimik na nag-iipon. Ang Wall Street, hindi yan basta-basta naglalabas ng bilyong-bilyong dolyar dahil lang sa hype. Ginagawa nila yan dahil nakikita nila ang structural advantage. Habang ang mga retail investors ay nakatingin sa 1-minute chart at umiyak, ang mga institutional investors naman ay nakatingin sa susunod na 10 years. Hindi ko sinasabing mag-all-in ka. Laging tandaan, invest only what you can afford to lose. Pero huwag kang kukurap dahil kapag ang quiet realignment na ito ay naging loud public consensus na, baka huli na ang lahat para sa iyo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.